may isang time na nakita kitang nag-breakdown, na naging mahina ka at naging vulnerable ka nung namatay yung lola mo. Hindi ka nakahamak sa bagong bahay natin. Sorry, nanay. Ginawa ko po lahat, nanay. Sorry. Sorry, nanay. Kung di dahil sa'yo, hindi ako lalaking ganito. Mahal na mahal kita, nanay. That was the only time na parang tinanggal mo yung pader na strong na Herlin. Tapos hina ka lang nung time na yon. Umiyak ka ng umiyak. Bakit? Sila po nagpalaki sa akin eh. Tsaka first time ko namatayan, parang first time ko na nawala ng taong mahal ko sa buhay. Yung pinakamamahal ko. Totoo po pala yung sinasabi nila na willing kang awayin lahat. Yung mga napapanood mo lang ko sa sa TV na away mo pati doktor, gawin nyo. Nagawa ko po yun, pero wala po palang kayang gawin yung mga... Ano ba nangyari kay Lola? May diabetes po siya. Okay. Tapos, ang diabetes po pala, parang pintuan ng lahat ng sakit. Napagod siya, lumaki yung puso niya, lumiit, na-enlarge, keme. Nakita ko siya, tinubuhan. Ako lang po, hinantay niya, ilang oras lang, nung dumating ako, matay po siya. So, kung maalala yun. May sinabi ba siya sa'yo bago siya? Wala. Parang wala, puro ungol na lang yung narinig eh, gumagano'n lang. Pero, ayoko na maranasang ulit sakit. Kasi malaki utang na loob mo sa lola mo. Sila po yung buhay ko, yung sinasabi ng mga tao na, hindi ko kayang mawala ka, pag nawala ka, mamamatay ako. Kala ko nga pala, matay din ako. Kaya ko po palang hindi matulog ng 2 days. Parang manid ka. Yun yung naramdaman ko nun. Ang hirap din na, isa sa mga regret ko, kung kailan nawala yung nanay ko, tsaka ko siya binila ng perlas. Gusto niya ng magandang damit, hindi ko nabilan. Nung namatay siya, binili ko lahat. Sabi ko, pala ginawa ko na to sa'yo nung buhay ka pa. Ako bumili ng damit niya, ako nagpa-makeup sa kanya, nung inimbalsam mo siya, nandun siya. Present ako sa lahat, Miss Cara. So, naiwan na lang yung lolo mo? Na 87 years old po. Pinapalagaan ko po siya doon sa tita ko. Kasi syempre may trabaho din po ako. Ayun yung isa sa mga kinakatakot ko. Mawala yung lolo ko. And I'm sure proud siya sa'yo. Nakita ba niya yung lahat ng tagumpay mo bago siya pumanaw? Lahat muntik na makita. Bago ako graduate, hindi niya nabutan. Hindi niya nabutan yung bagong bahay namin. Hindi niya nabutan na nakoronahan ako. Hindi niya nabutan na meron po akong teleskopyo. Lahat po hindi niya nabutan. Kaya sabi ng mga ibang tao, baka nag-sacrifice yung nanay mo kaya munak pa lahat ng meron ka kayo. Sinabi ko naman po bakit ganun? Ba't kailangan pang may mag-sacrifice bago mo makuha yung mga bagay na gusto mo. Ginawa mo nga yun para sa kanila. Alam mo, Herlin, ako rin na namatayan ako ng nanay ko. Ako rin yung nag-alaga sa nanay ko before she passed away. Diabetes din yung nanay ko. Pero pag tinatanong ako kung namimiss ko ba ang nanay ko, sinasabi ko oo. Pero sinasabi ko rin na di naman sila nawala eh. Nandyan lang naman sila eh. The fact na naging bahagi na sila ng buhay mo for a long, long time. Nandyan lang sila. Nararamdaman mo ba na yung lola mo nandyan lang? Hindi naman talaga umalis kasi bahagi siya ng buhay mo. Talaga nabulag ako. Napilay ako. Parang nawalan ako ng braso. Nawalan ako ng lahat. Parang siya kasi yung parang siya lang yung meron ako. Ako kapag kunyari, meron akong desisyon sa buhay ko, tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sasabihin ko, Mama, kung ikaw ang nandito, anong gagawin mo? Tapos pakiramdam ko parang sumasagot siya. Ako, kinakausap ko siya every morning. Kasi siya Kinakausap mo ang lola mo every morning? Ano sinasabi mo? Nay, sabihin mo kay Lord, pabayin buhay ni tatay. Huwag mo muna siyang kunin, hindi naman siya ng babae. Kasi yung lagi nilang pinag-aawayan, kahit 80 na sila noon,
Namamalengke ka kasi ng bababae ko. 80, hindi na nga si tatay. Ito magabiruan nila. Huwag mo munang kunin si tatay kasi hindi naman siyang bababae. Yung casual na pag-uusap. Siya lang po may picture dun sa kwarto ko eh. So every morning nakikita ko siya. Tama po yung sinabi niyo na hindi po sila nawala. Nandyan lang sila. Mas lalo silang napadikit sa iyo. Nandyan lang sila. Buong buhay mo kasama mo sila. At kahit na pumanaw sila sa mundong ito, bahagi na sila ng buhay mo eh. They're always there listening. And happy kung nasan ka ngayon.